Kasi panahon ni Duterte, binura rin ni Duterte ang Dilawan eh. Halos mawala na sila eh. Kaya galit na galit sila kay Duterte. Ngayon, their only vehicle para makaabot sila ng 2028 is si Marcos. Kaya nakipag-alyansa. Ito naman tangang administrasyon si Marcos. Bakit ka nakipag-alyansa sa grupo na ayaw ipalibing yung tatay mo? Bakit ka nakipag-alyansa doon sa grupo na nagpatalsik sa tatay mo? Yun ang question eh. So, wala silang magawa. Pero ito, huwag kayong pipikit ha. Karamihan na nakaupo sa gobyerno ngayon na ina-appoint is liberal. Pag nagsanib ngayon yung simpatya ng active military, retired military at taong bayan, tapos na yung boxing. Nagturuan na si Romualdez at saka si BBM. Sila nag-self-destruct na eh. Kahit tawagin mo nating drama yan. Kaya mo sila mag-away. Wala na silang pupuntahan kundi pabagsak na lang. Ngayon, paalala lang sa kanila, pag yung tao talaga nagwala, ay tapos sila lahat na. Pag nagwala ang Mindanao, sigurado magwawala ang Visayas. Pabantayan nating mabuti kasi sa totoo lang, pag nagkamali sila rito, ano man gawin nila dyan, huwag yun ang pagtiwalaan yung mga... Kasi anytime eh, nagkakasuhulan eh. Si Ligarda, tinatawagan ng mga oligarko. Si Cayetano, pinakausap, may deal sila. Deal tayo. Kasi pag na-impeach natin si Sara, sigurado ikaw ang OIC Vice President. Senate President ka eh. Kasuhan ka rito. Willing naman si Bato eh. Willing siyang dito mag-hearing. Willing siyang dito hatulan. Willing siyang dito makulong. Ganun rin naman si PRRD. Eh bakit pinalaro? May problema talaga. Kailangan manindigan na yung Korte Suprema natin. Salita na sila. Bago lang yung lahat. Ang mga development natin, yung batch ni Bato na sinagtala 18 ng PMA, dahil nagpakawala sila ng statement yung support kay Bato. Ngayon, anong naging epekto nun? Yung ibang retired military ngayon, medyo nahahatak na nila yung simpatya nitong mga kabatch ni Bato. Kung present kayo nung ginawa natin yung no holds bar ng mga hindi kayo nakapasok nun eh. Kasi iniiwasan natin ng social media. Yung ibang general doon na mga batikos doon sa 18 marin na satisfied din sila. So dahan-dahan na nakikita natin, nahahatak natin yung mga iba pang retired military. Tapos yung simpatya ng mga active, dahan-dahan rin nahahatak natin. So pag nagsanib ngayon yung simpatya ng active military, retired military at taong bayan, tapos na yung boxing. Yun na lang hinihintay natin eh. So hindi natin ayaw natin na magulo, ayaw natin kasi kung nandito kayo nung araw na nagkaputukan, diba nag-uusap kami ni Captain Dado, nagkaputukan yung tropa, sinersa yung mga anti-riot din natin eh. So, biglaan yun, ang narinig nila yung putok. So, yun hindi natin magpagilan eh, damdamin ng taong bayan. Pero naglabas kagad ang statement ng Malacanang wala daw NBI sa loob ng ano na yung gabi na Para yun. sa kaalaman nyo, lahat ay share nyo, nung araw na yun, nag-o-observa tayo dun sa kabila. Na-observahan nyo naman, ang dami nila dun hapon eh. Nung magdidilim na, dahan-dahan nag-disperse sila. Pero nakita natin may movement na sila doon sa GSIS. So, ang nakita natin galaw, hindi galing sa atin yan, galing doon sa mga naka-obserba. Gumalaw yung Makabayan, gumalaw yung grupo ni Trillanes, tapos ginamit nila yung pangalan ng NBI. May kasama sila eh. Pero dinidenied nga ng palasyo, wala raw NBI. Sinasabi naman ni Matibag, wala kaming NBI dyan. Pero nung later on, sinabi niya, hindi, pinag-pull out na nga namin siya. Pero may mga lumabas na video na may NBI. So yung kasinungalingan nila, hindi mo pagtatakpan kasi may video. May kasamaan pa silang isang NBI na nahuli ng Senado. Doon tayo nagtataka kasi hindi naman bobo yung taong bayan eh. Ang sabi nila doon sa nahuli, yun raw is volunteer driver ng NBI. Kailan ba nagkaroon ng volunteer na driver ang NBI? Kaya magbo-volunteer ka, driver ng NBI, wala kang saan, volunteer ka. So doon tayo na, yung mga pronouncement sila, pinagkakanuloy sila, nagsisinungaling talaga sila. Nakikita ng taong bayan. Ngayon, ang plano talaga nila ron,
kaya sila nandun, harangin yung pagdating ni Bato. Kasi ang nakalagay doon sa guidelines, kailangan para mapalitan mo yung majority, minority, magpalitan, makuha mo yung numbers, kailangan 13 eh. Kung wala si Bato ron, hindi sila umabot ng 13, 12 lang. So may posibilidad malaki magtabla. So inaabangan talaga nila si Bato na huwag maka-attend. Kasi botohan yun eh. Eh nakalusot. So hindi nila ma-atim, hindi nila nalusutan sila eh. So gumawa sila ng senaryo. Pero sa atin, alam natin, hindi nila hulihin si Bato. Kaya sa atin, baka mag-create sila malaking chaos, sunugin yung Senate or what. Yun ang kinakabahan natin kasi may kapasidad sila gumawa ng ganun eh. Ang tanong, bakit si Aplaska ang sinibak? Yun ang malaking tanong, sir. Bakit siya sinibak? Kasi kabat siya ni Bato. Wala pang walang investigasyon, sinibak eh. Dapat nag-imbestiga muna bago sinibak. Tapos sino sumibak sa kanya? Ombudsman. Wala siyang jurisdiction dyan eh, Senate yan eh. Yan eh, isang parte ng 3 branches ng government. May sarili siyang patakaran, may sarili siyang seguridad. Yan dating, yung Senate, ang nagbabantay talaga dyan, kung di ako nagkakamali noon pa. Marine Corps talaga. Marine Battalion ang nagbabantay dyan. Hindi papabayaan ng, bakit Marine Battalion, hindi police? Para magkaroon ng weight and balance. Pero ang nagtataka tayo rito, yung letter na hiningi ni Matibag sa GSIS, humingi raw ng tulong sa NBI yung GSIS para sa security. Anak ng teteng, oh. 2,000 yung police rito eh. Hingi sila sa NBI. Dahil police dito, no? Hindi ka pati-patiwala yung drama nila. Anyway, malapit na sila kasi ang logic natin, natural natin, pag yung nagsisinungaling, nagsinungaling sa umpisa yan. Lahat ng sasabihin nila sa susunod, puro kasinungalingan. Bakit? Pinoprotektahan lang nila yung unang kasinungalingan na ginawa nila hanggang ma-dead end sila. Yan ang nangyayari sa kanila. So ito, bago tayo magtapos mabilis to. Ito yung makikita mo yung alyansa noong liberal sa administration. Bakit sila nakipag-alyansa sa administration? Panahon ng matandang Ferdinand Marcos, kung babalikan natin, liberal yan eh. Liberal si President Edralin Marcos Sr. Liberal siya. Ngayon, nung tatakbo siyang presidente, nag-shift siya, nasyonalista. So iniwan niya yung liberal. Nanalo ngayon yung nasyonalista. Panahon rin ni Ferdinand Marcos Sr. halos mawala na yung liberal. Post-war, sinuportahan ng US ang liberal. Kaya alam natin na ang nagsusuporta dyan hanggang ngayon is US. So ngayon, fast-track natin. Bakit nakipag-alyansa ngayon ang liberal, mga dilawan kay Marcos? Kasi panahon ni Duterte, binura rin ni Duterte ang dilawan eh. Halos mawala na sila eh. Kaya galit na galit sila kay Duterte. Ngayon, their only vehicle para makaabot sila ng 2028 is si Marcos. Kaya nakipag-alyansa. Ito naman tangang administrasyon si Marcos. Bakit ka nakipag-alyansa sa grupo na ayaw ipalibing yung tatay mo? Bakit ka nakipag-alyansa doon sa grupo na nagpatalsik sa tatay mo? Yun ang question eh. So, wala silang magawa. Pero ito, huwag kayong pipikit ha. Karamihan na nakaupo sa gobyerno ngayon na ina-appoint is liberal. Mel Sarmiento, liberal yan sa OPA Pro. Magbanggit pa kayo ng iba na nakaupo ngayon, pinapalitan. Sila Sierda, baka maging DICT. So, marami ngayon. At mga hearing natin, baka palitan ni si John Vic Rimulya. Ano yan? Bayad utang na loob ba yan, sir? Ito yung agreement nila. Kasi ang agreement nila, pa-take over mo ang liberal para magkaroon kami ng lakas sa 2028 at kahit pag nanalo kami, hindi ka makukulong, hindi kayo mahusgan ng taong bayan. Kaya tulungan nyo kami lumakas yung liberal. So yun ang nangyayari ngayon. Parang power sharing na sila ngayon. So, nagturuan na si Romualdez at saka si BBM. So, yun yung mga sasabihin ng iba drama. Okay na, patulan natin kung drama yan. Pero hayaan natin kasi sila nag-self-destruct na eh. Kahit tawagin mo nating drama yan.
Kaya mo sila mag-away. Makikita natin away nila kasi parehas na demonyo yan eh. Nag-merge sila. So naging super demonyo sila ngayon. Yeah. Oo, napapansin nga sir, nagkakabukulan na sila eh. Demonyo na sila eh. Ngayon wala na silang pupuntahan kundi pabagsak na lang. Nagkakabukulan na sila eh. Yan ang pupuntahan nila, history yan. Ngayon, paalala lang sa kanila, pag yung tao talaga nagwala, ay tapos sila lahat talaga. Malapit na yun, nararamdaman natin. Hindi lang naman dito sa Luzon eh. Tingnan mo sa Mindanao, nagkakagulo sila doon sa farm election. Magulo yun. Buti nga, nabigyan ng accreditation ngayon yung UBJB, yung partido nila Murad ng MILF. Kasi tinanggal si Murad eh, pumalit si Makakuha. Eh dati lang niya naman chief of staff yun. Pati tinanggap ni Makakuha. Eh kakampi niya, gobyerno eh. Ito wala siyang pwersa. Tapos gustong tanggalin ngayon si Iqbal, isang leader ng MILF. Magulo talaga. Nakikita nyo naman, may rally sila sa Mindanao. So, pag nagwala ang Mindanao, sigurado magwawala ang Visayas. So, kasunod lang ang ano natin. Ito bantayan nating mabuti kasi sa totoo lang, pag nagkamali sila rito, ano man gawin nila dyan, huwag nyo nang pagtiwalaan yung mga... Kasi anytime eh, nagkakasuhulan eh. Si Ligarda, tinatawagan ng mga oligarko. Si Cayetano, pinakausap, may deal sila. Deal tayo. Kasi pag na-impeach natin si Sara, sigurado ikaw ang OIC Vice President. Senate President ka eh. Ganun na yung mga deal nila eh. Ay, susuportahan ka namin. Pero ito yung agreement natin. So may mga ganyang pag-uusap na kahit hindi nila sabihin sa atin, alam natin nangyayari. So pag gumalaw yung langit, ito ang logic dyan. Kahit anong gawin natin, magwala tayo at ayaw pa ng langit, walang mangyayari.